Inisyuhan agad ng notice of disallowance ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kahit hindi pa naririnig ang panig nito. Yan ang inihayag ni COA Auditor Celine May Del Campo sa pagharap niya sa impeachment court bilang testigo kaugnay ng confidential funds ni VP Sara Duterte. At bilang tugon sa pagtatanong ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, sinabi ni Del Campo na naglabas ang COA ng notice of disallowance laban sa OVP nang hindi man lang ito nagbibigay ng pagkakataong makasagot at magpaliwanag hinggil sa naturang usapin. Giti Del Campo ang kanilang pag-issue kasunod ng naging pahayag ni OVP Special Disbursement Officer Gina Acosta under oath na itin-turn over na ni Colonel Raymond Dante La Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, ang cash advance para sa confidential funds, bagay na labag umano sa joint circular. So, dahil binigay di umano kay La Chica ni Gina Acosta, dinisallow niyo na lahat. Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings? Wala pa silang response doon? Wala pa po. Bakit importante yan, partner? Kasi di ba sa naging ruling ng Korte Suprema doon sa unang impeachment case na dinesisyonan ng Korte Suprema, ang isa sa mga substantial issue na tinalakay nila ay due process. Yes. Dito, nag-issue ka na ng nag-issue ka na ng disallowance, hindi mo pa pinasasagot. Importante yun sa due process. Correct. Dahil sa Bill of Rights natin, Correct. kinakailangan, Bill of Rights ng ating konstitusyon, ang isang inaakusahan ay dapat bigyan mo ng pagkakataong makasagot. Magsalita muna. So dito, ang lumalabas, kung titingnan natin yung daan ng linya ng pagtatanong ni Senator Chis, parang hindi pa nabibigyan ng pagkakataon si BP Inday o ang Office of the Vice President na makasagot. So, ang issue na naman ay kawalan ng due process. Oo. So mukhang doon yun ang tinutumbok nung pagtatanong ni Senator Chis, kaya nga kung titingnan, maaaring ito ay violation, pero ang magiging tanong doon is that a culpable violation of the Constitution? Kumbaga, valid violation ba yan talaga? O Malinaw, counted siya? malinaw na hindi siya nabigyan pa ng due process na alinsunod sa itinatadhana ng Bill of Rights natin, dapat bigyan ng pagkakataon ng kabilang panig na bawat sumagot. panig, So diba? due process is a very essential element doon sa pagtatanong ni Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero. Sa pagbabalita ng alang partner, dapat dalawang panig ang in-interview mo, di ba? Sasabihin mo kung hindi mo pa nakuha ang panig ng kabila Yes, or hindi sumasagot yung kabilang panig. So, lalo na dito, partner.